Manalangin po tayo. Mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa mga huling panahon ito na iyong itinakda, sa napakaraming tao dito sa sanlibutan, tinawag mo kami ng una at pinagkalooban ng kaligtasan. Sa masama at makasalanang mundong ito, inihiwalay mo kami bilang banal at kami ay nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya na laging nananatili sa amin at tumutulong sa amin upang makapaglingkod sa iyo sa loob ng Iglesia ng Panginoon na kung saan ikaw ang gumagawa at nangunguna sa amin upang kami ay mabuhay na sumusunod sa iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, kami na tinubos sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo ay nagkatipon sa harapan mo upang pag-aralan ang iyong salita at magkaroon ng pakikisama sa banal na kapulungan, at ang mga bagay na ito ay aming ipinagpapasalamat sa iyo. Tignan mo po ang bawat isa sa amin, palakasin kami ng iyong mahabaging kamay, at gabayan kaming higit ng iyong biyaya, salita, at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang kami ay makatayong matatag. Kami ay mahina pa rin, madalas na nabibigo kami na magawa ang iyong kalooban at sa halip ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng aming laman. Panginoon, palakasin mo po kami sa aming mga kahinaan, pamunuan ng bawat isa sa amin, pangunahan kami sa pamagitan ng iyong salita at kapangyarihan upang sa aming mga natitirang buhay, kami ay mabuhay ng tama para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Samahan mo po nawa ang mga iglesia sa buong bansa, ang iglesia sa buong mundo, ang brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Punuin mo po sila ng iyong higit pang biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sila ay makalakad ng nararapat bilang mga anak ng Diyos at makapagpatotoo sa ebanghelyo ng iyong biyaya sa maraming ligaw na kaluluwa. Tulungan mo po kami na maakay ang maraming ligaw na kaluluwa patungo sa iyo upang sila ay makatanggap ng kaligtasan at ang gawa ng Diyos ay higit pang maisakatuparan. Amang Diyos, kung paanong lagi mo kaming tinutulungan at pinangungunahan sa pamagitan ng iyong biyaya, dalangin namin na pagkalooban mo ng higit na kalayaan, kapayapaan at kaligtasan ng bansang ito. Sa huling panahon, makapaglingkod nawa kami sa iyo at maipalaganap ang world mission ng walang anumang balakid. Panginoon, pagkalooban mo po ang bansang ito ng higit na kalayaan, kapayapaan at kaligtasan. Kami po ay lubos na nanalangin na ikaw ang mamuno sa lahat ng mga namumuno sa politika upang sila ay kumilos na mayroong takot sa Diyos sa kanilang mga puso, lumakad ng ayon sa iyong kalooban, at maisagawa ang lahat ng bagay para sa kapakanan ng iyong banal na gawain. Panginoon na nagbibigay ng salita na aming kinakailangan sa takdang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, kahit sa mga oras na ito, tulungan mo kami na malaman at maunawaan ng higit ang iyong salita na nais mong ipahayag sa amin at ang iyong banal na kalooban. Kami ay lubos na nanalangin na ikaw ang titingin, lalo na sa mga may pisikal na karamdaman, sa mga may mahinang pananampalataya at sa mga brothers at sisters na hindi namin kasama ngayon. Pagkalooban mo sila ng sapat na biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Tapos na po pala. Ako'y nasa malalim na pagmumuni at ito ay biglang natapos. Anyway, salamat po. Tignan po natin sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 9 hanggang 13.
Sama-sama nating basahin ng marahan sa Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 13. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Katulad ng ating pinag-aaralan ng detalyado tungkol sa panalangin na itinuro ng Panginoon, ngayong araw yung ika-7 beses o session. Tila halos lahat ng dumadalo sa ating iglesia ay nakakapisado na ang panalangin itinuro ng Panginoon. Simula nung ako ay maliit pa, binibigkas ko ito tuwing Linggo at Miyerkules, kaya nakabisado ko na ito ng lubusan, gaya ng bumibigkas ng isang spell. Ngunit ito ay hindi isang panalangin. Sinabi ba niya na bigkasin ito ng ganito o sinabi ba niya na manalangin ng ganito? Opo, mahalaga na makabisado ito, ngunit ang ating panalangin dapat ay binubuo ng ayon sa mga salitang itinuro sa atin ng Panginoon. Hindi nangangahulugan na dapat tayong manalangin ng ganitong paraan lamang. Maraming bagay tayong dapat na ipanalangin, ngunit ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon ay isang halimbawa ng pagtuturo na nagpapakita ng sentro at mahalagang nilalaman ng ating mga panalangin. At ang panalangin ito na itinuro sa atin ng Panginoon ay ang dapat nating sundin. Sa mga awit, chapter 17 verse 1, O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin, pansinin mo ang aking daing, mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Hindi natin masasabi ang mga mapagkunwaring kasinungalingan sa harap ng Diyos kung ito ay wala sa ating mga puso. Nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. Ilan sa mga tao, kapag sila ay nananalangin, ay nagsasalita ng mahusay gaya ng umaagos na ilog. Sa tingin nila sila ay nananalangin ng mabuti, ngunit hindi po. Kahit tayo ay manalangin lamang sa isang salita, ang isang tapat na panalangin, taos-pusong pananalangin, isang panalangin na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa na may tunay na konsensya, ay yung panalangin na dinirinig ng Panginoon. Kapag tayo ay nananalangin, huwag manalangin na para bang hindi mahalaga kung ito ba ay diringgin o hindi ng Panginoon. Kung ang ating panalangin ay hindi dinirinig ng Diyos, para saan pa tayo nananalangin? Sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay nananalangin, tayo ay pinakikinggan niya. May ibang nagsasabi na kapag ang maraming tao sa mundo ay nananalangin ng sabay-sabay, napapakinggan kaya ito ng lahat ng Diyos? Marahil ay naluluha na siya o nalulula. Ngunit ang Diyos ay hindi natin katulad. Sa mga awit 147 verse 4 sinabi, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Walang sino man ang nakakaalam kung ilan ang bilang ng mga bituin sa kalangitan. Ngunit, ito ay bilang na ng Panginoon sa pasimula pa lamang. Hindi niya ito binibilang katulad ng ating ginagawa. Hindi na niya ito kailangan bilangin, sapagkat nalalaman na niya ang lahat ng mga ito. Hindi lamang niya ito binibilang, kundi binibigay niya sa kanilang lahat ang kanilang pangalan. Lahat na ba ito? Sa Mateo 10:30 sinabi ni Jesus, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Alam niya eksakto ang bilang ng ating buhok sa ating ulo sa mga oras na ito, ang akin at ang sa iyo. Alam din niya kung ilan ang nahulog at gayon din ang mga bagong tubo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na walang anumang bagay na hindi nalalaman ng Diyos. Nalalaman din niya ang ating mga puso. Sinasabi sa awit 139,
Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Sa harap ng ganitong Diyos, ano ang ating maaring maitago? At kanyang sinabi na tayo ay manalangin. Siya ay may kasiyahan sa ating panalangin. Sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay nananalangin, tayo ay kanyang pinapakinggan. Sa Mateo 7:7, sinasabi, humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagbo, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sa Santiago 4:2, sinasabi, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Sinabi niya na kapag tayo ay humingi, siya ay magbibigay sa atin. Ngunit kung hindi tayo mananalangin, hindi rin siya magbibigay. May mga pagkakataon na ang Diyos ay nagbibigay kahit hindi tayo manalangin, ngunit ninanais niyang dinggin ang mga panalangin ng mga nananalangin at tutulungan sila. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin ay lubos na mahalaga sa ating buhay. Sa buhay pananampalataya, kapag ang asawang lalaki at asawang babae ginugugol ang isang buong araw na magkasama o kapag ang magulang at ang kanyang anak ay gumugugol ng isang araw na magkasama at hindi man lamang nagsasabi ng kahit isang salita sa bawat isa, ito ay nakakapagtaka, hindi ba? Yung mga salita o komunikasyon ay tungkol sa giving and receiving. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng ating puso. Kahit sa pakikipag-usap sa ating mga kaibigan, kapag hindi tayo sincero at nagsasalita ng kaipokritohan at kasinungalingan, ang pagkakaibigan ay masisira sa sandaling mahayag yung panlilinlang. Upang tayo ay makapanalangin ng tama, kailangan na mayroon tayong maayos na relasyon sa Diyos. Kung ang ating puso ay malayo sa Kanya at tayo ay namumuhay sa maling pamumuhay, kung gayon, kahit na tayo ay nananalangin sa Diyos, hindi niya tayo papakinggan. Sa awit 66 verse 18, sinabi, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Kung tayo ay mananalangin at dahil tinitingnan tayo ng Diyos, dapat nating suriin kung merong mali sa atin, pandaraya at nakatagong kasalanan. Kung meron, dapat natin itong ipahayag. Lisanin ito at humingi ng kapatawaran. At lagi dapat nating panatilihin ang ating relasyon sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Ito ay ang buhay na pananampalataya. Opo, mahalaga ang masipag na pagpunta sa church. Ngunit, anong ating ginagawa kapag pumupunta dito? Ang church ay may Chinese character na ang ibig sabihin ay magturo at magtipon. Ang church ay isang lugar na kung saan tayo ay nagkakatipon upang tumanggap ng mga turo ng salita ng Diyos upang matutunan kung sino ang Diyos at ano ang biyayang ibinigay niya sa atin at kung ano yung kanyang kalooban. Sa pamagitan ng salita, natututunan natin ang mga bagay na ito. Ano yung panalangin at paano tayo dapat manalangin upang pakinggan ito ng Diyos? Kaya tayo ay pumupunta sa church. Tama po? At kailangan nating isabuhay ito. Sinasabi ng Biblia na ang mga nakikinig lamang ng salita at hindi sinasagawa ay nililin lang ang kanilang sarili. Kaya, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kaya, hindi tayo basta nagdarasal at tinatapos ito sa amin. Kailangan nating kumilos sa harap ng Diyos ayon sa ating ipinanalangin. Kung magaling kang magdasal, ngunit iba ang iyong ginagawa sa iyong ipinapanalangin, ang dasal na iyon ay kasinungalingan din. Ang panalangin ay hindi nagtatapos sa amin lamang. Hindi po. Hindi po pwedeng magtapos sa amin lamang. Halimbawa, dun sa Mateo chapter 6 verse 10, sinabi, dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang kalooban at plano ng Diyos ay napagpasyahan na at ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa lupa. Paano ito natutupad? Ang kalooban ng Diyos ay natutupad sa pamagitan ng mga naligtas na mga banal, yung mga anak ng Diyos. Kung paano ang lahat ng iniisip ng ulo ay natutupad sa pamagitan ng katawan, ang mga plano at kalooban ng Diyos ay natutupad sa pamagitan ng mga naligtas na mga banal. Kapag tayo ay nagdarasal,
Naway mangyari iyon ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo man ay mabuhay o mamatay, naway mangyari iyon ayon sa kanyang kalooban. May himno din na nasa awit 33, "O kayong matuwid, ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid." Ang mga himno ay hindi dapat awitin bilang kasinungalingan dahil napakaganda ng lyrics ng mga ito, hindi po ba? Hindi ito tulad ng mga pop songs na gawa-gawa lamang. Kung titingnan mo yung mga himno, may mga lyrics at may mga composers. May ilan na isinulat ng isang tao, ngunit bihira ang ganon. Ang mga lyrics ay mga tula na ipinahayag ng mga born-again Christians bilang kanilang patotoo ng pananampalataya mula sa kanilang puso. Maraming tula sa mga awit. Karamihan ay mga tula ni David. Ito ay nagpapahayag ng pananampalataya. Ganun po, ang mga himno ay may mga pagpapahayag ng pananampalataya, mga patotoo, at mga aral tungkol sa buhay Kristiyano. Ang daming bagay, hindi po ba? Ito ay mga panalangin. Kaya naman, kung titingnan mo ang mga lyrics ng himno, ito ay talagang mahusay na naipapahayag. Mas mahusay kaysa isang ordinaryong sermon. Kapag ang isang tula ay isinulat at may nagdagdag ng musika dito at inawit ito, nagiging himno ito. Ang mga lyrics ng himno ay tunay na mga tula na isinulat ng mga born-again Christians na nagpapahayag at nagdidesisyon na mamuhay ng buhay ng pananampalataya na kanilang naunawaan at tapat na isinasabuhay. Kaya, kapag may naglagay ng musika sa patotoo na tulad ng tula, ang nilalaman ay dapat na pareho sa ating buhay kapag inaawit natin ang himno. Hindi po ba? Dapat pareho po. Halimbawa, may isang himno, nakasulat doon o sinasabi doon, "I love you more than before." Yun yung halimbawa ng isang himno. Sabi ay, "I love you more than before." Pero, sa puso niya ay mas mahal niya yung sarili, pera at kasiyahan kaysa sa Diyos. "I love you more than before." Tapos, anong sasabihin ng Diyos? "Sandali, kailan mo ako inibig? Sagutin mo ko." Dapat tayong mas ibigin ng Panginoon araw-araw, hindi po ba? Gayun din sa himno. "All past desires toward the world long ago disappeared." Ang pagnanasa sa mundo ay matagal nang nawala at dapat itong mawala. Ang mga Kristiyano ay dapat lumayo sa mundo at kapag lumayo sila sa mundo, dapat silang maging mas tapat sa Diyos. Hindi po ba? Ang nakaraang pagnanasa sa mundo ay matagal nang nawala. Pagkatapos ay tinatanong ng Diyos, talagang nawala na ba ang pagnanasang iyon? Habang puno ng pagnanasa sa mundo ang kanilang lalamunan, sila ay nagpupuri. All past desires toward the world. Magaling silang magsinungaling. May nagsasabi, ay nako, nagsisinungaling talaga sila. Kaya ang mga nananampalataya kay Jesus ay pumupunta sa simbahan tuwing linggo at sila ay higit na nagsisinungaling. Kailan nagsisinungaling ang mga mananampalataya kay Jesus sa simbahan? Sila ay nagdarasal at umaawit ng mga kasinungalingan. At minsan ay nagbibigay pa sila ng mga maling patotoo. Kapag iniisip ko itong mabuti, posible nga. Umaawit sila ng mga himno nang wala sa puso at nagdarasal ng hindi para marinig ng Diyos, kundi para marinig ng iba. Wala itong kinalaman sa Diyos. Nililin lang nito ang kanilang sariling konsensya at nililin lang ang Diyos at iyon ay pagkukunwari. Hindi dapat gawin iyon. Hindi mahalaga na magdasal sa isang maganda at maayos na paraan. Ngunit kahit hindi marunong magdasal ang isang tao, halimbawa, yung isang bata ay nagsasabing mama, papa, naunawaan pa rin ng Diyos. May mga tao na hindi marunong magdasal, kaya paulit-ulit nilang sinasabi, Ama, Ama, alam ng Diyos ang lahat dahil alam niya ang ating puso. Ano ang nais mong sabihin?
Ano ang gusto mo? Ang panalangin ay talagang mahalaga. Ito ay isang panalangin na nais marinig ng Diyos. Isang panalangin na narinig ng Diyos o naririnig ng Diyos. Naisip ko na ang nilalaman ng panalangin ng Panginoon, ito ay kayang tapusin sa 2 sermon. Kala ko'y matatapos ko ito sa 2 sermon ng pinag-aaralan ko. Ngunit hanggang ngayon ay nagpapatuloy tayo. Kapag nag-aanda ako ng sermon, mas higit akong natututo mula sa Biblia. Maraming mahalagang aral mula dito sa nilalaman. Sa Mateo 6:12, dito po tayo napatigil at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ipinaliwanag ko ito ng bahagya nung nakaraang sermon, di ba? Yung at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa may utang sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. May mga nagsasabi, ito ay nang naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at naligtas. Sa Hebreo chapter 9 verse 12, sinabi ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. At sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Ang dugo ng Panginoon ay nagpatawad sa ating mga kasalanan magpakilaman. Kung wala ang walang hanggang katubusan, walang kompletong kaligtasan. Kung may natitirang kaunting kasalanan na hindi napatawad, walang kaligtasan. Gayunpaman, hindi natin ito mababayaran. Kahit umiyak tayo, hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kahit isang balde pa ng luha, hindi mapapatawad ang ating kasalanan kahit kahibla ng buhok. Gayon din, kahit na gumawa tayo ng mabubuting gawa at dakilang mga gawa para sa Diyos, hindi mapapatawad ang ating mga kasalanan. Kahit na pera ay hindi magagawa iyon. May mga nag-iisip na kung sila may problema sa Diyos at magbibigay ng maraming handog at gawa ng maraming mabuting bagay o maraming gawa, mapapatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi po ganun iyon. Ang Diyos ay hindi isang tao na nakikita ang ganitong aksyon at magpapatawad, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ay tumutukoy sa mga problema pagkatapos ng kamatayan kaysa sa kamatayan ng pisikal na katawan. At yamang itinakda sa mga taong mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghukom. At ang mga patay ay huhukuman ayon sa kanilang mga gawa at itatapon sa lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan na iyon ang problema. May mga tao na huhukuman ayon sa kanilang mga gawa at pupunta sa impyerno. At kahit na ang mga taong nabubuhay na mabuti ay mapupunta lahat sa impyerno kung hindi sila maliligtas. Gayunpaman, may mga gagawa ng pandaraya, pagnanakaw, pagpatay, panggahasa at pagsuway sa kanilang mga magulang at pupunta sa impyerno at magdurusa magpakailanman para sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga doon sa Apokalipsis 20, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaya kapag sila ay ninitis, mayroong talaan ng krimen para sa taong iyon. Pagkatapos ay mayroong batas na tumutukoy sa uri ng parusang ibibigay para sa krimen na iyon. Kaya't ang hukom ay nagpapataw ng hatol ayon sa bigat ng krimen na nakasulat sa batas. Well, ito ay habang buhay na pagkabinanggo o parusang kamatayan. Mayroong pagkakaiba sa parusa. Sa ngayon, bihira na lang ipinapatupad yung parusang kamatayan. Papatawan nga lang sila ng 10 taon pagkakulong o yung parang gaya nito. Gayon din, yung taong hindi ligtas ay pupunta sa impyerno. Ngunit ang parusa ay magiging iba sa impyerno. Kaya sinasabi ko sa isang taong ligtas o sa taong hindi pa ligtas na gumawa ng mas kaunting kasalanan kung ayaw niyang maligtas. Ang parusa ay magiging iba kung gumawa sila ng kaunting kasalanan. Ngunit ang impyerno ba ay mainit lamang? Hindi po, ang impyerno ay impyerno. Anyway, ang kabayaran ng kasalanan ay hindi ang kamatayan ng laman, kundi ang usapin dito ay ang mahutalan at mapunta sa lawa ng apoy bilang pangalawang kamatayan.
Pero si Jesus, na bugtong anak ng Diyos na walang kasalanan, ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay nagdanak ng dugo at nagsabing natupad na. Anong ibig sabihin nito? Natapos na niya ang gawain ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Ikaw ay naligtas. Pareho lamang ito. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na lahat. Ang gawain ng pagliligtas sa atin ay natapos na. Siya ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Siya ay dumating upang patawarin ang mga kasalanan ng mga makasalanan. Pareho lamang yun. Kaya nga dun sa unang Pedro, chapter 1, verse 18, nalalaman ninyo, kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad sa pilak o ginto. Ang mahalagang dugo ni Kristo, ang bugtong anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos ay namatay bilang isang handog na pantubos at ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo upang alisin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Kapag nananampalataya po tayo dito, meron tayong walang kondisyon at walang hanggang katubusan, ganap na kaligtasan. Binayaran niya ang parusa para sa ating mga kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan sa huli ay paghuhukom at pagkawasa. Ang mga naligtas ay hindi hahatulan. Sinabi sa Juan 5:24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, walang paghukom. Bakit? Dahil si Jesus ay hinatulan sa halip natin. Kaya walang dahilan para tayo ay muling mahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula kamatayan. Kaya ito ay ganap na kaligtasan. Sinabi mo ba sa kanya na hindi mo siya anak? Di ba kapag meron tayong anak, kahit na gumawa siya ng mali, anak mo pa rin siya. Ang ugnayan ng dugo ay nandyan pa rin, ngunit minsan may problema. Dati sasabihin ko, Ama, at sasabihin niya, halika dito anak ko. Ngunit kapag gumawa ka ng mali sa iyong ama, natatakot kang pumunta sa harap niya, natatakot kang tawagin ng iyong ama. Mahirap makipag-usap sa iyong ama. Sasabihin niya, ikaw, hindi ka magkakaroon ng pakikisama sa iyong ama. Kaya sinasabi sa atin sa unang Juan chapter 1 verse 6 na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, yung kadiliman dito ay kasalanan. Yung kadiliman ay kahihiyan. Hindi ka makakaroon ng pakikisama o fellowship sa Diyos kung lumalakad ka sa kadiliman sa halip na lumalakad sa liwanag. Kung sinasabi natin na tayo ay pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Kasinungalingan ng sabihin na ikaw ay may pakikisama sa Diyos, hindi mo masasabi na ikaw ay may pakikisama nang wala naman. Iyan ay kasinungalingan. Ngunit kung tayo ay lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, ang lumakad sa liwanag ay ang mabuhay na walang kahihiyan sa harap ng Diyos. Siyempre po, hindi ibig sabihin nito na wala na tayong kasalanan na hindi na tayo magkakasala pa. Ang paglakad sa liwanag ay nangangahulugan sa pagiging nasa lugar kung saan ang kasalanan ay kaagad nahahayag bilang kasalanan. Ang mga taong nasa kadiliman ay sinisikap na itago ang kanilang mga sarili, ngunit hindi ang mga nasa liwanag. Ang ilang kasalanan ay may mga kasalanang hindi sinasadya o walang kamalayan dito, habang ang ilan naman ay sinasadyang kasalanan. Ang halimbawa ng sinasadyang kasalanan ay yung hindi sinasadyang kasalanan ay bigla kang nagalit, napuot o maging pananakit dahil sa iyong makaluma at hindi nababagong likas. Ito yung kasalanan na lumalabas sa iyo dahil hindi ka pa nababago. Ang tawag dito ay hindi sinasadyang kasalanan. Ang sinasadyang kasalanan naman ay nagsisimula sa iyong isip at nabubuo bilang isang plano. Ito ay pinaplanong kasalanan. Ito ay malinaw na magkaiba. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Bakit kailangan natin muling malinis kahit na tayo ay napatawad na?
Ipinapaliwanag ko ito sa inyo ng bahagya ng nakaraang linggo, hindi po ba? Ito ay tumutukoy sa bawat kasalanang nagagawa natin matapos nating maligtas. Ang kabayaran ng kasalanan ay nabayaran na magpakilanman. Subalit may mga kasalanan na nagagawa natin sa ating mga buhay kahit pagkatapos na tayo ay maipanganak muli. Sa Juan 8:11, ang mga Hudyo ay nagdala ng babaeng nahuli ng pangangalo niya at sinabi nila, "Sa kautusan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya?" Sila ay handa ng pumulot ng bato at babatuhin yung babae sa ulo. Tapos si Jesus ay sumagot, "Ang walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato sa kanya." Tapos, yun yung sinabi niya. Meron siyang sinulat sa lupa pagkatapos niyang sabihin ito. Pagkatapos, meron siyang sinulat doon sa lupa at isa-isa silang umalis. Mula sa matanda, maging hanggang sa pinakabata. Bakit matatanda yung unang umalis? Dahil kung gaano kahaba ang iyong buhay, ay gayon din karaming kasalanan ang iyong nagagawa. Kaya ang lahat ng tao ay umalis. Binitawan nila ang mga bato at sila ay umalis. Tapos ay tumahimik. Yung babae nanginginig sa takot na mabato hanggang siya ay mamatay. Ngunit biglang naging tahimik ang kanyang paligid. Wala na bang ni isang humatol sa iyo? Binuksan niya yung kanyang mga mata at tumingin at wala ng tao sa palibot niya. "Walang sinuman, Panginoon," sinabi ni Jesus, "hindi rin kita hinahatulan." Ang tanging may kakayanan lamang na humatol sa kanya ay si Jesus. Si Jesus ay ang parehong Diyos at walang kasalanan. Ngunit si Jesus ay pumarito upang patawarin ang mga kasalanan ng tao. Dumating siya upang magligtas. Ang hatol na nararapat sa iyo, ako ang tatanggap nito. Ako ang mamamatay para sa iyo, kaya ikaw ay mapapatawad. Hindi rin kita hinahatulan. Sa mga panahon yun, hindi pa namamatay si Jesus. Umayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Sinabi ni Jesus ang parehong bagay sa atin ngayon. Ito yung kanyang sinasabi. Ano man ang ating mga nagawang kasalanan, pinatawad na tayo ng Panginoon. Opo, ngunit sinasabi niya, huwag na muli. Pagkatapos mo na maligtas, huwag ka na muling magkasala. Napakabuti kung matapos nating maligtas, ang ating puso ay biglang naging malinis at malaanghel. Ngunit hindi po ganito. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Meron tayong pagiging likas sa makasalanan na namana natin mula kay Adan. Anong gagawin natin dito? Kailangan nating mabago. Pagkatapos mong maligtas, ikaw ay nabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng salita. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Juan 17, verse 17, "Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan." Ang taong naipanganak muli ay pinababanal araw-araw ng katotohanan. Ang mapabanal ay ang maging malinis. Sa unang Juan chapter 3 verse 1 hanggang 3 at sa mga sumunod na talata, sinasabi dito na kapag si Jesus ay bumalik, tayo ay magiging katulad niya. Opo, magiging katulad niya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay siya'y naglilinis ng kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Kapag dumating ang Panginoon, yung ating katawan ay mababago bilang maluwalhati, banal at perpektong katawan gaya niya. Kung gayon, ano yung dapat nating gawin? Tayo na mayroong ganitong pag-asa. Ang ating mga puso at ang buhay ay patuloy dapat na magbago. Dapat na tayo ay maging malinis. Na naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Paano tayo magiging malinis? Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salitang banal at malinis ay pareho lamang. Sa tulong ng Espiritu Santo, tayo ay nababago paunti-unti habang tayo ay nakikinig ng salita, nananalangin, sumusunod at gumagawa. Alam ninyo na kapag ang maliit na bata ay isilang, siya ay dumudumi at tumiihi. Opo, at hindi niya nalalaman
kung gusto ba siya ng mga tao o hindi, tama? Kapag sila ay galit, matigas ang ulo nila. Kapag gusto nilang umiyak, iiyak sila. Yan po yung ginagawa ng mga bata. Ngunit, kapag medyo lumalaki na sila, alam nila kung gusto sila ng tao o hindi. Hindi nila ginagawa kung ano yung ayaw ng tao. Nagmamasid sila at nagiging maingat. Nalalaman nila kung paanong umiwas sa mga kahihiyan. Ganyan din sa pagkain. Tulad ng isang tuta na pupulot ng kahit anong bagay, ang bata ay gayon din. Ngunit ngayon na medyo malaki na sila, nalalaman na nila kung ano yung dapat at hindi dapat kainin. Tama? Alam nila kung ano yung makakapagpasaya sa kanilang ina at ama. Ganito nabubuo ang katauhan ng isang tao. Sa parehong paraan, ganito din sa ating pananampalataya. Dahil tayo ay bata pa, tayo ay makalaman pa. Sinasabi sa 1 Corinto chapter 3, sapagkat kayo ay makalaman pa. Sanggol kay Kristo. Ang sanggol ay ang taong makalaman. Nabubuhay sila ayon sa kanilang laman, kahit na sila ay ligtas na. Hindi sila nabubuhay ayon sa Espiritu. Tandaan po ninyo ito. Kayo ay dapat na lumago sa pananampalataya. Sa gayon, ang lumang pagkatao ay mawawasak at ang katangian ng Espiritu o ng Panginoon ay higit na nabubuo sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Opo. Kaya sa Galatia chapter 4 verse 19. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Doon sa iglesia ng Galatia ay naligtas sila sa pamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo. Naligtas po sila, ngunit hindi pa rin nila naunawaan kung sila ba'y nabubuhay ayon sa Espiritu Santo o ayon sa kautusan. At sila ay may mga makalaman pa sila. Kaya minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang Diyos ay nagdusa sa panganganak upang iligtas sila. Ang isang ina ay dumaranas ng maraming sakit kapag sila'y nanganganak, tapos aalagaan niya yung sanggol ng buong buhay. Kapag ang ina ay nanganak at palakihin sila, siya ay nag-aalala buong buhay niya. Siya ay nagdurusa sa pagpapalaki sa kanila nang sila ay bata pa, at nag-aalala rin siya kung sila ba'y nabubuhay ng maayos o hindi pagkatapos nilang maikasal. Sa pamagitan ng pag-ibig at tulong mula sa magulang, ang katangian ng isang tao ay unti-unting nabubuo. Ang dakilang anak ay mula sa dakilang magulang. Pagkatapos nating maligtas, dapat tayong mabago ng higit upang ang imahe at katangian ni Kristo ay mabuo sa atin. Opo. Sa Mateo 5:48, sinabi ni Jesus, kaya't kayo'y maging sakdal gaya ng iyong Ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay sakdal, siya ay banal. Kayo'y maging sakdal gaya ng iyong Ama sa langit na sakdal. Paano nga tayo magiging sakdal gaya ng Diyos? Kung ang Ama ay dakila, hindi niya sasabihin sa kanyang anak, ayos lang na maging katulad mo ako. Maging katulad mo lang ako ng kalahati. Nais kong maging katulad ng aking ama. Kahit na hindi na kagayang-kagaya niya. Upang sa pamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ang likas ng Diyos ay dapat na mahayag sa atin ng higit at higit pa. Kahit na 2 taon, 3 taon, o 10 taon mula nang tayo ay maligtas, kung sasabihin natin na kakaligtas pa lamang natin at nagalit tayo, gayon pa rin tayo. Sakim pa rin tayo, napupuot at nainggit. Kailan tayo lalago? Dapat na mabago tayo ng unti-unti. Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sinasabi na
Merong isang caterpillar na nagiging isang sikada sa loob ng 7 taon. Opo, inaabot ito ng 7 taon ang caterpillar na ito bago siya nagiging sikada. Sa loob ng 7 taon, yung sikada ay nasa proseso ng unti-unting pagbabago. Pagkatapos ng 7 taon, pupunitin niya ang kanilang balat at magiging sikada. Lilipad sila at kumakalat sa ibabaw ng willow tree. Gaya nito, dapat din tayong magbago. Pakiusap, kung sa tingin ninyo ay hindi kayo nababago, manalangin kayo, magbasa ng Biblia ng higit, subukan itong sundin at subukan ninyong magbago. Kailangan ninyo ng mas matinding panalangin. Panginoon, tulungan mo ako, gaya nito. Baguin mo ako ng Espiritu, ng iyong Espiritu Santo. Meron ding isang himno na ang pamagat maging kagaya ng imahe mo. Kung ang iyong pananampalataya ay malago ng lubos, magagawa mo ng mabuhay ng hindi nagkakasala. Opo, dapat pa ba na magkasala ka? Magagawa mong mabuhay ng hindi nagkakasala. Kapag malago na ang pananampalataya mo, mayroon kang kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang kasalanan. Tutulungan ka ng Diyos sa pamagitan ng salita at ng Espiritu Santo. Kailangan ninyong lumago. Dapat ninyong malaman na kung hindi kayo lalago, magagawa mong magkasala dahil sa iyong lumang pagkatao na hindi pa nababago. Kaya, gaya ng ating sinabi, meron kayong kasalanan na hindi ninyo sinasadyang gawin at meron ding sinasadyang gawin. Ang mga kasalanan na hindi ninyo sinasadyang gawin ay mga magagaang kasalanan. Tama po ba? Oo. Mali ang nasabi ko. Nagalit ako nang walang dahilan. Hindi ko dapat magalit sa iyo pero nagalit ako. Tapos, may mga oras na nagiging sakim tayo. Nakakaramdam din tayo ng pagkayamot dahil sa pagkatao natin na hindi pa nababago. Ang kasalanang sinasadya ay iniisip muna. Nasa isip muna sa kapinaplano upang nang mabuti. Sinasadya nilang magsinungaling. Sinasadya nilang dayain yung iba, magnakaw at mga dunya. Ang mga kasalanang sinasadya. Kaya, ang kasalanang hindi sinasadya kung paanong nakasulat sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Dapat nating tapat na ipahayag ito sa Diyos. Huwag nating itago ang ating mga kasalanan. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag ng mga iyon ay magtatamo ng awa. Kakatotohanan po nagkamali ako sa Diyos, pakiusap patawarin mo ako. Hindi ko na ito ulitin. Ganito po dapat. Pagkatapos, okay, naiintindihan ko, huwag mo nang ulitin. Kaya nga, kung ipinapahayag natin yung ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y dilinisin sa lahat ng kalikuan. At hindi lamang tayo patatawarin, kundi tutulungan tayong hindi magkasala ulit. Lilinisin tayo sa pamagitan ng katotohanan. Kaya kapag tatalikuran natin ito, ang ating pananampalataya ay lalago at ang ating katangian ay mabubuo. Kaya wala tayong dapat ipag-alala ng husto. Kung titingnan natin sa unang Juan chapter 2 verse 1, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Kung ang isang taong ligtas ay magkasala, mayroong tagapagtanggol sa harap ng Diyos, ang siyang nagtatanggol sa mga makasalanan. Hindi walang kasalanan, kundi may dahilan kung bakit wala tayong magagawa kundi ang magkasala. Kaya may mga abogadong nagtatanggol sa atin upang tayo'y mapatawad. Kaya kapag tayo ay nasa pagdilitis, nagbabayad tayo ng malaki upang umupa ng abogado. Si Jesus ang nagtatanggol sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya nga, siya ang ating katulong, ang siyang nag-iingat sa biyaya. Kaya, Ama, mayroong anak ng Diyos doon,
Siya ay binili sa aking dugo at naligtas. Ginawa niya yon dahil siya ay mahina. Kaya pakiusap, patawarin mo siya. Si Jesus ang nananalangin para sa atin. Sinasabi doon sa Hebreo 7:25, dahil doon sa Hebreo 7:25, dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ang lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Yung Panginoon ay buhay magpakilanman at laging nananalangin para sa atin. Dapat tayong maging mapagpasalamat. Subalit ngayon, ang problema ay ang kasalanang sinasadya. Yung kasalanang sinasadya ay isang mabigat na kasalanan, malaking kasalanan. Siyempre, kung ang isang taong ligtas ay nakagawa ng kasalanang sinasadya, hindi siya mahatulan kagaya ng hindi mananampalataya. Hindi siya mapupunta sa impyerno o mapapahamak. Dahil pinatawad ng Panginoon ang lahat nating mga kasalanan magpakilanman. Subalit, mayroong problema. Kung magkasala ka, sinasadya man ito o hindi, ito'y kasalanan pa rin. Kung magkasala ka, hindi ka magkakaroon ng fellowship sa Diyos. Kailangan ba ang fellowship? Kapag ang anak ay tumatawag tatay, ano yung anak? Kagaya nito. Ang asawang lalaki at babae ay dapat na magkaroon ng maayos na fellowship. Subalit kung ang asawang lalaki o babae ay may nagawang mali, hindi sila nakakapag-fellowship. Wala silang anumang masasabi. Kung ito'y mabigat, hindi sila mag-uusap ng buong araw o ng ilang araw. Hindi sila makapag-fellowship. Hindi ito mangyayari. Kailangan nila itong solusyonan agad. Kaya, kung ikaw ay magkasala, hindi ka makapag-fellowship sa Diyos. Alam niyo po ito. Isang malaking kasalanan kung wala kang fellowship. Kaya kahit nagkasala na nang hindi sinasadya, gaya ng sinabi ko, kahit ang maliit na kasalanang hindi sinasadya, kailangan mong magsisi at manalangin. Diyos, nagkamali ako, pareho sa iyong puso at bibig. Kaya kung ipinayag mo at tatalikod ka, patatawarin ka niya na parang hindi ka nagkasala. Ibig sabihin, may papanumbalik ang iyong fellowship. Tama po ba? Subalit, kung nagkasala ka nang sinasadya, hindi pa rin ito tama. Kailangan mong ipahayag, subalit ang pagpapahayag ay hindi sapat. Kaya anong dapat natin gawin? Mayroong disiplina. Alam ninyo ba ito? Ngayon, ito'y isang napakahalagang usapin. Sa awit 51, si Haring David ng Israel ay nakagawa ng malaking kasalanan. Siya ay nakipaglaban sa hukbo ng mga taga-ibang bansa at ang kanyang tapat na lingkod ay pumunta sa labanan. At yung mga lingkod na ito ay naglingkod kay David at sasabing kung ang hari ay mamamatay sa labanan, ito ay magiging malaking problema. Pumunta tayo dun sa labanan, subalit yung hari ay maiwan sa palasyo sandali. Kaya pagkatapos makapagpahinga, yung hari, siya ay naglibot sa palasyo at nakakita. Nakakita siya ng babaeng naliligo. Bakit niya nakita yung babaeng naliligo? At bakit din naman yung babae ay naroon? Hindi ko po alam. Anyway, nakita ito ni David. Siya ay napakaganda. Napakaganda at kaakit-akit. Sino siya? Asawa ni Urias. Si Urias ay nasa labanan. Siya ay napakatapat na kawal. Sabihin mo sa kanya, doon sa babae, na pumunta siya sa akin. At uminom ng tsaa o ng kahit ano. Si David ay nangalunya sa asawa ni Urias, si Bathsheba. Alam niyo yun. Noon, yung hari ay basta na lamang kumukuha ng mga babaeng magugustuhan nila at ginagawa ay yung bagay na yon. Ngayon, ito ay pangangalunya. Ito ay paglabag sa 7 utos sa 10 utos. Tama po ba? Ang akala ni David, ayos naman ang lahat. Subalit si Bathsheba ay dumating at nagsabing, Hari, ako ay nagdadalang tao dahil sa iyo. Ito ay isang malaking problema. Anong gagawin ko? Ito'y napakibigat na usapin. Kaya, binigyan niya si Urias ng parabang special leave sa labanan. Pumarito ka kagad at magpahinga sa iyong bahay.
Subalit, hindi umuwi si Urias. Siya'y natulog sa pintuan ng bahay ng hari kasama ang iba pang kawal. Sinabi ng hari, "Bakit hindi ka bumaba? Bumaba ka!" Ang kaban, ang Israel at ang Juda ay naninirahan sa mga tolda at ang aking Panginoong si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nagkakampo sa parang. Pupunta ba ako sa aking bahay upang kumain, uminom at sumiping sa aking asawa? Habang buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Hindi po siya bumaba. Opo, hindi bumaba si Urias kahit sa ikalawang araw. Hindi rin siya bumaba. Pinainom niya si Urias ng maraming alak. Subalit, hindi bumaba si Urias. Si Urias ay isang tapat na kawal. Kaya naman sinubukang pagtakban ni David ang kanyang kasalanan, subalit hindi ito umobra. Kaya sinubukan niya ulit magkasala gamit ang kanyang talino. Sumulat siya ng isang liham at ipinadala kay Joab. Sa liham ay kanyang isinulat, "Ilagay mo si Urias sa unahan ng pinakamaliit na labanan. Pagkatapos, kayo'y umurong mula sa kanya upang siya'y masaktan at mamatay." Inutusan niya ang general na patayin si Urias. Kaya sumunod ang general at si Urias ay namatay sa huli. Upang pagtakban ang kanyang pangalo niya, si David ay nakapatay. Ito ang ika-6 na utos. Nagawa niya ang 2 pinakamalaking kasalanan sa 10 utos. Kaya, ang akala ni David ay napagtakban na niya yung kanyang kasalanan. Subalit si Propeta Nathan ay dumating at nagsabi, "Hari, posible ba? Posible ba ito? Ano yun?" May isang mahirap at mayroon lamang siyang kaisa-isang ari-arian na isang tupa. Ang tupa ay kumakain at natutulog kasama nila kagaya ng isang anak, at ang buong pamilya ay minamahal ng lubos ang tupang ito. Samantala, meron silang mayamang kapitbahay at meron siyang panauhin. Ang mayamang ito ay hindi naghanda ng kanyang tupa para sa bisita. Kaya kinuha nito ang kaisa-isang tupa ng mahirap at inahain sa kanyang bisita. Paano ito nangyari? May ganito bang uri ng tao? Dapat siyang patayin agad. Siya'y isang makasalanang nararapat sa kamatayan. Kaya't sinabi ni Propeta Nathan, "Ikaw ang lalaking iyon." Ikaw ang lalaking iyon. Ano pa ang hindi ibinigay sa iyo ng Diyos upang patayin si Urias at kunin ang kanyang asawa? Ikaw ang lalaking iyon. Ang mga tunay na propeta ay dakila. Noon, si David ay isang taong dakila na may kapangyarihan. Kung sinabi ni David, "Ang lakas naman ng loob mong sabihin ang aking mga kasalanan. Patayin ang taong ito ngayon din." Maaari nila siyang patayin agad. Subalit si David, bagamat nagkasala, siya'y natakot sa Diyos. Kaya siya ay labis na nagsisi sa kanyang kasalanan. Sa awit 51 ay panalangin ni David pagkatapos niyang magkasala at siya ay sinaway ni Propeta Nathan. "Bakit ako nagkasala? Narito ako ipinanganak sa kasamaan at piniglihi ako ng aking ina sa kasalanan." Paano nga ako nagkasala? Ako ay isang makasalanan mula pagkapanganak. Hindi ko madaig ang kasalanang ito. Diyos, pakiusap, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin. At ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin.
Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng may espiritong nagnanais. Hindi nawala ang kaligtasan. Hindi nawawala. Ngunit nawawala ang kagalakan. Nire-represent ni David ang isang Kristiyano. Gayunpaman, kapag nagkasala tayo, nawawala ang kagalakan. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ang ibig sabihin ng ang iyong banal na espiritu ay huwag mong bawiin ay kasama natin ng Espiritu Santo. Ngunit kung ang kanyang gawain ay tapos na, hindi natutulong ang Diyos. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Kung mayroong pusong may kusang loob at kagalakan ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ay kikilos at magbibigay ng pagnanais na sumunod. At siya'y magbibigay din ng kalakasan upang madaig ang kasalanan. Mga kapatid, kung meron kayong kagalakan ng kaligtasan at ang Espiritu Santo ay nasa inyo, kapag nangaral kayo ng salita ng Diyos, nanunumbalik ang mga makasalanan. Nag-evangelize tayo ng mga tao. Gayunpaman, kailangan gamitin ng Panginoon ng tao upang mag-evangelize. Hindi lamang ang taong ini-evangelize. Ngunit kung ang nag-i-invite ay may kasalanan, hindi siya gagamitin ng Diyos. Magkakaroon ng problema sa pag-evangelize sa mga tao. Ganito kumikilos ang Diyos. Sasabihin ng Diyos, "Hoy, ikaw na nagkasala at hindi ka naiya sa pag-evangelize sa iba? Sa umpisa mo lang yan magagawa." Iyan ang problema. Kaya lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos. At muli mo akong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Si David ay taos-pusong nagsisi kaya pinatawad siya ng Diyos. Maging ang mga sinasadyang kasalanan ay mapapatawad kung taos-pusong magsisisi, ipahayag ang nagawa at manumbalik. Kaya hindi patatawarin ng Diyos o kung hindi patatawarin ng Diyos, mapupunta ba tayo sa impyerno? Patatawarin niya tayo. Ngunit hindi doon nagtatapos. Mayroong disiplina. Buksan natin Hebreo chapter 12. Basahin natin. Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12 mula verse 6 hanggang 10. Hebreo chapter 12 verse 6 hanggang 10. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinakapetnuhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat ano nga ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Ngunit kung tayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makibahagi sa kanyang kabanalan. Dito, kapag ang isang ligtas na anak ng Diyos ay nagkasala, nasusulat na didisiplinahin ng Diyos ang kanyang minamahal dahil siya ay kanyang anak. Hindi niya papakilaman yung anak ng iba. Kung mabuti man sila o masama, hindi niya sila didisiplinahin. Dinidisiplina niya tayo dahil tayo ay kanyang mga anak at minamahal niya tayo. Sa mga kawikaan, kapag nakagawa ng mali ang anak, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matiyagang dumidisiplina. Kaya sinasabi, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Nung bata pa ako, meron akong 5 kapatid na babae. Dahil merong 5 anak na babae, ang aming mga magulang, tapos ako lamang yung nag-iisang anak na lalaki, sobrang pinapahalagahan nila ako. Kaya yung mga kapatid kong babae, nahihirapan na alagaan ako.
Hindi ko matandaan na ako ay pinalo ng aking ama. Ngunit dahil labis akong mahal ng aking ina, pinapalo niya ako minsan. Nilalagyan niya yung pamalo sa mataas na lugar gaya nito. Doon niya inilalagay. Nang inilagay niya ito sa mababang lugar, pinali ko ito. Kaya inilalagay niya ito doon sa mataas na lugar. Kung saan hindi ko ito maabot kasi babaliin ko ito. Pag nakakagawa ko ng mali, tinitingnan niya yung pamalo ng isang beses sa harapan ko. Ibig sabihin, dapat akong mag-ingat. Ngunit, sa mga oras na iyon ay hindi pa niya ako papaluin agad. Sa katunayan, matalas ang memorya niya. Kaya iipunin niya lahat ng mga pagkakamali ko at kapag nakahawak na siya ng pamalo, ipakita mo sa akin yung hita mo. At pagkatapos, ginawa mo ito nung panahong iyon, tama? At sunod-sunod yun. Hindi na talaga ako makatakas. Pinapalo niya ako dahil mahal niya ako. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Dinidisiplina niya tayo dahil tayo ay kanyang mga anak. Hindi dinidisiplina ng Diyos ang mga taong hindi ligtas hanggang sa sila ay mapunta sa impyerno. Kailangan lang silang dalhin ng Diyos sa impyerno. Siyempre, pinapatnubayan sila ng Diyos hanggang sa sila po ay maligtas. Sapagkat ano nga ang anak, ang hindi dinidisiplina ng ama. Ngunit, kung walang disiplina, ikaw ay anak sa labas at hindi niya tunay na anak. Naalala ko yung sinabi ng isang sister noon, kahit na gumagawa ako ng mali, hindi ako dinidisiplina ng Diyos, siguro ako ay yung bunso. Totoo po ba ito? Sa mga anak ng Diyos, walang bunso. Sa pamilya ng mga tao, maaaring mapagbigyan ng bunsong anak kahit na pasaway siya dahil hindi na mahigpit ang kanyang mga magulang. Ngunit sa Diyos, walang bunso. Gaya nito. Kung yung ibig sabihin ng salitang anak sa labas ay hindi tunay na anak, kapag walang disiplina, ito ay mas nakakatakot kaysa sa makatanggap ng disiplina. Kung kahit kailan ay hindi ka pa nadidisiplina, hindi ba dapat na makapagtanong ka na sa iyong sarili, teka, anak ba talaga ako ng Diyos? Bukod dito, tayo'y magkaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Kapag dinidisiplina ng ama ang kanyang anak, lumalayas ba yung anak? Hindi po. Tinatanggap ng anak yung disiplina at tinatanggap ang pagkakamali at sinasabi, Ama, nagkamali ako, hindi ko na ulit yung gagawin. At pagkatapos nito, matututo yung anak at igagalang ang ama. Tama po. Yung lahat ng mga naligtas ay maaring tumawag sa Diyos nating Ama. Kaya tayo ay nananalangin. Dinidisiplina tayo ng ating Ama sa laman ayon sa kanilang nais, hindi po ba? Ngunit dinidisiplina tayo alang-alang sa ating ikabubuti upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Diyos Ama naming nasa langit, ang Ama ng aming Espiritu ang nagdidisiplina sa atin upang maiwas tayo sa kasalanan, maging banal at makibahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi natin dapat makalimutan na dinidisiplina tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ang kanyang disiplina ay maaring dumating sa iba't ibang paraan, depende sa kasalanan o sa kondisyon. Minsan, maaring kunin ng Diyos yung kalakasan o bigyan tayo ng sakit. Siyempre po, hindi ibig sabihin na lahat ng sakit ay dahil sa kasalanan. Ngunit may mga pagkakataon, ito ay disiplina. Opo, minsan maaari tayong magkasakit. Nagkasala po si David at bilang resulta, kinuha ng Diyos ang buhay ng kanyang anak. Minsan, nagdurusa yung mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Siyempre, sa kasong ito, espesyal po ito. Ngunit, ipinapakita rin nito na maaring maging paraan ng disiplina ang pagkakasakit. Kaya nga dun sa Santiago chapter 5, sinabi, may sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kapag may sakit ang sinuman, maaari silang humingi ng panalangin upang gumaling. At gayon din naman, sinasabi, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling.
Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kapag mayroong sakit o iba pang problema, dapat tayong magbulay-bulay sa ating sarili at tinanong, meron ba akong nagawang mali? Kahit na walang malinaw na disiplina, dapat lagi nating sinusuri yung ating sarili. Kung hindi, hindi natin malalaman kung kailan maaring dumating ang disiplina. May ibang mga ama na hindi agad pinapalo ang kanilang mga anak. Naghihintay sila at nagmamatsyag. Ganito rin yung aking ina. Hindi niya agad ako papaluin. Ngunit kapag naalala niya ito lahat, papaluin niya ako. Kapag agad tayong magsisi sa harapan ng Diyos, maaring maging mas magaan yung disiplina. Opo, kaya dapat nating madalas na siyasatin yung ating sarili. Kung tapat na nagbubulay-bulay kung tapat nating pagbubulayan yung ating kilos agad na magsisi kapag naunawa natin na mayroon tayong pagkakamali. Maaring yung disiplina ng Diyos ay maging magaan o kaya naman ay alisin ito talaga. Kaya nga sa Santiago 5:16 sinasabi, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Kung ang karamdaman ay dahil sa kasalanan, dapat siyang magsisi at manalangin na gumaling. Minsan, ang disiplina ay panloob na pagdurusa, sakit sa puso at kaluluwa. Alam ba ninyo na isang uri na mabigat na disiplina ito ng Diyos? Minsan, ang disiplina ay sa kahirapang pinansyal. Kung ang sino man ay nandaraya at nangunguha, maghanda sila ng magdusa at mawalan ng higit. Kayang tanggalin ng Diyos ang kayamanan, hindi lamang yung panlinlang kundi sa maling paggamit ng kayamanan na ibinigay ng Diyos. Kung ang sino man ay makasarili na nagtitipon ng salapi sa halip na gamitin ng maayos, minsan ay kinukuha ito ng lahat ng Diyos. Sinasabi sa Biblia, ang Panginoon nagpapadukha at nagpapayaman. Tinitingnan niya kung paano natin ito gagamitin. Kung matalino natin gagamitin, iyon ayon sa kanyang kalooban, ay nagbibigay siya ng higit pa. Totoo po ito. Kung ang sino man ay gumagawa ng gumagamit ng kanilang kayamanan ng maayos, ito ay para sa gawain ng Diyos, nasisiyahan ng Diyos at pagpapalain sila ng higit pa. Ngunit, kung binigyan ka ng Diyos yung taong ng kayamanan at tumanggi ito na gamitin para sa Panginoon at makasarili lamang at sakim, maaari itong kunin lahat ng Diyos. Dapat malaman ng mga Kristiyano na ang kayamanan ay nagmumula sa Diyos at ang maling paggamit nito ay kasalanan. Sinabi sa Santiago 4:17, kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang paggawa ng mabuti ay ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Gaano kahalaga ito kung ginagamit natin ang ating kayamanan para iligtas ang mga namatay o namamatay na kaluluwa. Ang mga nakakaunawa nito ay hindi makasariling gumagastos, kundi iniipon ito at ginagamit para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Paanong hindi pagpapalain ng Diyos ang ganitong tao? Kaya sinasabi sa Kawikaan 11, ang taong nagbibigay ng masagana ay lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang pagiging kuripot ay kasalanan para sa Kristiyano. Subalit ang sino mang may pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kung meron tayong pagnanais na magbigay subalit ating pinipigil ito ay ang laman. Dapat nating alisin ang ugaling ito. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sinasabi, magbigay at ang Diyos ay magbabalik. Kailan? Gaano karami? Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Kung gagamitin natin ang ating kayamanan ng maayos para sa Diyos, siya ay magbibigay ng higit. Kung tayo ay nagbibigay para sa Ebanghelyo at para sa mga brothers and sisters,
Ang Diyos ay nalulugod dito at sasabihin, alam ng tao na ito kung paano maayos na gamitin yung pera. Ngunit, kung meron na hindi marunong gumamit ng maayos, ay maaaring sabihin ng Diyos, hindi ito mabuti at kinukuha ito. May kumikita ng maraming pera para sa kanyang negosyo. Sa halip na gamitin ng matindino, ay sakim nitong hinahawakan at nagnanais ng higit pa. Kahit na ang church ay nangangailangan, baliwala sa kanya. Kaya't kinukuha ng Diyos ang kanyang kayamanan. Nawala sa kanya ang lahat, maging ang kanyang bahay. Dapat ninyong maunawaan na ang disiplina ng Diyos ay totoo. Kung ang sino man ay nagdudulot ng kahirapan sa iba, ay dapat maging handa na magdusa ng higit na pagkalugi. At kung ang sino man ay binibigyan ng Diyos ng kayamanan, subalit hindi ito ginagamit ng may katalinuhan, kukunin po ito ng Diyos. Meron din disiplina sa pamagitan ng pagkawala ng mga material na bagay. Ang mga Kristiyano ay dapat na matakot sa disiplina ng Diyos. Naiintindihan po ba ninyo ito? Ang Diyos ay maingat na nagmamasid at kaya niyang magdulot ng disiplina sa pinansyal kung kinakailangan. Kaya nga sa Kawikaan 16:22, ang karunungan ay bukal ng buhay sa taong ito ay taglay, ngunit kahangalan ng parusa sa mga hangal. Napaka-espesyal ng talatang ito, kahangalan ng parusa sa mga hangal. Ano yung kahulugan ng kahangalan? Tumutukoy ito sa tao na nagbabasa ng Biblia, ngunit hindi ito naunawaan. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan, ngunit kung hindi pinahihintulot, ang tao ay magiging bulag sa espiritual na katotohanan. Maging ito rin ay isang anyo ng disiplina. Alam niyo ba ito? Gaya ng mapurol na pag-iisip at hindi makaunawa. At ang matindi, kung nagpatuloy sa pagkakasala at hindi nagsisi, maaaring kunin ng Diyos ang kanilang buhay. Tingnan ninyo si Haring Saul. Sa una, siya ay mapagkumbaba nang siya ay ginawang hari ng Israel. Ngunit kinalaunan, siya ay nagmataas at sumuway sa salita ng Diyos. At tinangkarin niyang patayin si David na pinili ng Diyos na kasunod na hari. Ano yung nangyari? Si Saul ang mas naunang namatay. Ginamit ng Diyos ang mga Pilisteo upang siya ay mamatay. Ang pagmamalaki ay kasalanan. Alam niyo ito. Ang pagmamalaki sa Diyos ay pagiging kuripot ay parehong kasalanan. Sa Roma 14:23, sapagkat hindi batay sa pananampalataya at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Sa Kawikaan 21:4, ang mapagmataas na tingin at ang pusong palalo siyang ilaw ng masama, ang mga ito ay kasalanan. Ang gumagawa ayon sa sariling paraan sa halip na sa paraan ng Diyos ay kasalanan. At ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Napakaraming kasalanan, kaya nga ang mga naligtas na tao ay dapat na magkaroon ng sensitibong puso. Dapat nating makilala kahit na ang pinakamaliit na kasalanan sa ating buhay. Bago ito ayusin ng Diyos, ay dapat muna nating itong ayusin. Ang isang Kristiyano ay hindi dapat itago ang kasalanan. Dapat ba nating itrato ang kasalanan bilang isang nakatagong kayamanan? At tinatago ito ng lihim? Hindi po. Dapat natin itong hanapin at alisin. At maaaring sabihin ng Diyos, napakatalino. Dinidisiplina ko na sana siya, ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Maaaring hindi ituloy ng Diyos ang kanyang disiplina. Ngunit tingnan nga natin. Sa unang Korinto, chapter 5, verse 4 hanggang 5. Unang Korinto, chapter 5, verse 4 hanggang 5. Unang Korinto, chapter 5, verse 4. Verse 4 hanggang 5. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus
ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak na laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ipinapakita nito na minsan kahit ang mga nananampalataya ay maaring magdusa ng matindi upang ang kanilang laman ay mawasak, ngunit ang kanilang espiritu ay maligtas. Ito po ay seryosong paalala. Sa mga banal na iglesia ng Korinto ay mayroong mga nakagawa ng kasalanan at hindi nagsisi. Sino ito yung ganyang tao na nakasulat? Sa Korinto, mayroong tao na nangalunya ngunit hindi nagsisi at itinago ang kanyang kasalanan. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas. Ang kanyang laman ay ibinigay kay Satanas. At ang sino mang nakagawa ng higit na kasalanan dito ay hindi nagsisi, ay kukunin ng Diyos ang kanyang buhay. Ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas? Sila ay namatay dahil sa disiplina. Oo, hindi lahat ng kamatayan ng Kristiyano ay dahil sa disiplina. Dapat ay mag-ingat tayo sa ganitong pag-iisip. At may ilan na dinidisiplina na halos ikamatay na nila, ngunit hindi nila nalalaman na sila ay dinidisiplina na. Ito rin ay isang malaking problema. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman. Ang kanyang katawan ay mawawasak upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ang kaluluwa ng isang taong ligtas ay hindi mawawasak, kundi ang kanyang katawan dahil sa disiplina. Dapat din nating malaman na mayroong disiplina para sa mga Kristiyano, ngunit mayroong ding pagkawasak. Kaya maaari nating isipin, hindi na ako pupunta sa impyerno, kaya pwede na rin ako magkasala. Kung mayroon mang taong ganito, siya ay malalagay sa kapahamakan kapag humarap siya sa Panginoon. Makakatanggap siya ng matinding pagsaway. Walang anumang mabuting bagay ang dumarating mula sa paggawa ng kasalanan. Ang kasalanan ng sumisira sa buhay ng tao, sinisira nito ang buhay pananampalataya. Sa awit 19, basahin po natin yung awit 19. Awit 19 verse 12 at 13. Sa mga awit, awit 19 verse 12 at 13. Basahin po natin ito ng sabay. Awit 19, verse 12 at 13. Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaman. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Huwag mong hayaan ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayoy, magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. Sinong nakakaalam ng ganyang mga kamalian? Ano yung pagkakamaling di nalalaman? Patawarin mo ako dun sa mga pagkakamaling di nalalaman. Ano po yun? Siya ay nagkasala nang hindi nalalaman na ito'y kasalanan. Meron din pong ganitong pag-iisip. Patawarin mo ako sa pagkakamaling di nalalaman. Ilayo mo rin ang iyong lingkod sa mga mapangahas na pagkakasala. Ano naman tong mapangahas na pagkakasala? Ito yung mga sinasadyang kasalanan. Ang kasalanan na ito ay nagdudulot ng higit na parusa. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng mapangahas na pagkakasala, ang kasalanan ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa kanya at dahil dito, siya ay patuloy na makakatanggap ng disiplina mula sa Diyos at gumagawa ng higit pa na kasalanan. Huwag mong hayaan ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa iyo. Ang kasalanan ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isang tao. Mas higit tayong matakot sa kasalanan kaysa sa kanser. Kung babaliwalain natin ang kasalanan, ay sisirain ka nito. Huwag mong hayaan ang mga iyon ay magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Kung gayoy, magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. Ang maliit na kasalanan ay nagdudulot ng malaking kasalanan, kaya't dapat agad iwasan ang kasalanan. Kung gayoy,
magiging matuwid ako at magiging walang sala sa malaking paglabag. Kaya dapat ninyong mabilis na iwan ang kasalanan. Mahalaga po yun. Yung maliit na kasalanan, ito'y nagdudulot ng malaking kasalanan. Kaya, dapat natin agad iwasan yung kasalanan. Kaya dapat ninyong mabilis na iwan ang kasalanan. Basahin natin mga awit 139. Verse 23. Mga awit 139 verse 23 hanggang 24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Siyasatin mo ako. Sabi po dyan, dapat nating alamin ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng salita ng Diyos at manalangin sa Diyos na ipaunawa ang ating mga kasalanan. Siyasatin mo ako, O Diyos, at tignan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin. Ipinapaalam sa atin ng Diyos ang ating mga kasalanan kung tayo ay nananalangin. Minsan, sa pamagitan ng panalangin, nalalaman natin ang mga bagay na ito na hindi natin inaakala na kasalanan ay kasalanan. Dahil sa panalangin, ang ating konsensya ay naliligaw. Tama po ba? Ang pagkamuhi sa iba, selos, pagkainggit, pagkakaroon ng masamang damdamin, sa iba, napakaraming bagay po. Maaari ka ring maging mapagmataas nang hindi ito nalalaman. Dapat mo rin itong malaman. Hindi ka maaaring magpatuloy sa daang walang hanggan ng mayroong kasalanan. Tingnan natin yung nang mabilis dun sa Kawikaan chapter 28. Kawikaan 28. Kawikaan chapter 28 verse 13. Kawikaan chapter 28 verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Dapat nating ipahayag, talikuran at iwan ang ating mga kasalanan. Hindi ninyo dapat ini-enjoy yung kasalanan. Hindi niyo dapat pinagtatakban ang kasalanan. Kung gayon, yung kasalanang ito ang papatay sa inyo. Tinutukso tayo ng dyablo na gumawa ng higit pang mga kasalanan. Si David, nakagawa siya ng pangangalo niya at pagpatay upang pagtakban ang kanyang kasalanan. Alam ninyo ba kung gaano pinarusahan si David? Hindi pinabayaan ng Diyos si David, gayunpaman dinisiplina niya siya ng husto. Inagaw ng kanyang anak na si Absalom yung kanyang trono. At pinagsamantalahan ni Absalom yung mga asawang lingkod ni David sa harapan ng lahat sa tolda na itaas ng palasyo. At tinugis ni Absalom si David at halos patayin. Nalaman ni David na ito ay disiplina ng Diyos. Kalaunan ay nakabalik siya at nabawi ang kanyang trono, subalit sa ilalim ng matinding parusa. Kaya huwag nating kakalimutan, mayroong disiplina ang Diyos. Totoo po, mayroong pong disiplina ang Diyos. Katulad ng nangyari kay David. Bagamat nabawi niya yung trono, subalit ito'y nasa ilalim ng matinding parusa. Kaya, huwag nating kalimutan, meron talagang disiplina ang Diyos. May disiplina po ang Diyos. Sa Mateo, chapter 6, verse 12. Balikan po natin yung Mateo, chapter 6, verse 12. Babasahin ko po yung Mateo, chapter 6, verse 12.
verse 12. Mateo chapter 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Napakalaga nito, at patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaano pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan? Doon sa awit 40, sila higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nang hihina ang aking puso. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng mga kasalanan, mas malaki pa ito sa malaking bundok. Gayunpaman, sa kamatayan ng Panginoon sa krus, sa kanyang pagnanak ng dugo, ang ating mga kasalanan ay napatawad na magpakailanman. At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naalalahanin pa, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Pinatawad ng Diyos ang lahat nating mga kasalanan. Kaya dapat din nating patawarin ang iba sa mga nagawa nilang laban sa atin. Maling manalangin na patawarin ang iyong kasalanan kung hindi mo naman pinatatawad ang mga kasalanan ng iba. Kung hindi tayo magpapatawad, ito man ay kasalanan sa mata ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos sa malaking mong kasalanan, pero hindi mo magawang magpatawad. Mahirap po yun. Kaya nga, sinabi ni Pedro, Panginoon, makilang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin, at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Ito yung kanyang tinanong. Tinanong ito ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinabi sa iyo, hanggang makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Ito po ang sinabi ni Jesus. Ganito ang walang hanggang pagpapatawad. Gaano ba tayo pinatawad ng Panginoon? Tayo ay tumanggap ng walang hanggang kapatawaran. At tayo ang mga tao na patuloy na tatanggap ng kapatawaran. Subalit, magagawa ninyo bang patawarin ang pagkakasala ng iba ng isa o dalawang beses at magsasabing, hindi ko na kaya ito, hindi kita mapapatawad? Kung hindi kayo magpapatawad, anong gagawin ninyo sa taong iyon? Anong gagawin niyo po sa taong iyon? Ibig sabihin, kung paanong napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng pagtanggap ng kapatawaran sa harapan ng Diyos, ay dapat din nating patawarin ng iba. Kaya, dapat nating patawarin ang kasalanan ng iba. Kung hindi rin natin mahihingi ang kapatawaran ng Diyos. Tama po ba? Hindi natin mahingi yung kapatawaran ng Diyos. Kaya nga doon sa Mateo 18, merong isang tao na may utang ng 10,000 talento. At ang nagpautang ay hinihimok siya na bayaran ito. Pero sinabi niya, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Pero dahil sa kaawa-awa siya, yung kanyang utang ay tinubos na. Okay. Gayunpaman, ang taong pinatawad sa kanyang 10,000 talentong pagkakautang, nang mapatawad ito sa kanya, merong nagkautang naman sa kanya ng 100 denaryo. Ito ay isang araw na sahod ng isang manggagawa. Ipagpalagay natin na sa isang araw ang sahod ay 4,000 pesos. Ang isang denaryo ay nasa 400,000 pesos lang. Pero hindi siya makapaghintay kaya pinilit niya siyang magbayad kahit na sinabi nitong, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. At ipinakulong niya siya. Nalaman ito ng iba at lumapit sila doon sa hari at sinabi, O hari, ang taong pinatawad mo ay pinakulong yung nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinabi ng hari, pinatawad ko siya
sa kanyang 10,000 talentong utang. Ang 10,000 talentong utang ay higit na malaki kaysa sa 4 na milyong piso. Pinatawad ko ang malaki mong utang. Pero bakit hindi mo siya pinatawad? Kaya ipinahuli niya ito at muling ikinulong. At sinasabi ng Biblia, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Kung meron tayong puso na ayaw magpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Ang hindi pagpapatawad sa iba ay kasalanan. Ito ay kasalanan din. Alam niyo po ba ito? Doon sa Lucas 23 verse 34, sabi doon Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sinabi ng Diyos na dapat nating patawarin ang ating kaaway. Ngunit kung sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Mateo chapter 5 verse 44. Paano ba natin ito magagawin? Sa mga gawa chapter 7, si Esteban ay namatay ng pagbabatuhin ng ipinangaral niya, yung salita ng Diyos. Ang ulo niya ay nabasag, yung katawan ni Esteban ay nabali at dumanak yung kanyang dugo. Pagkatapos, ano ang sinabi niya nung naghihingalo na siya? Sabi niya, O Diyos, ipaghiganti mo ako sa aking mga kaaway. Ganito ba yung kanyang sinabi? Hindi po. Ano yung sinabi niya? Sa gawa 7:16, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Ang dalangin ni Esteban nung siya ay naghihingalo na ay katulad ng panalangin ni Jesus nung siya man ay naghihingalo na. Bakit po? Dahil kasama ni Esteban ang Panginoon. Nanalangin siya para sa mga tao na pumatay sa kanya. Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Anyway, tingnan na lang natin po sa Efeso chapter 4, verse 32. Efeso chapter 4, verse 32. Efeso chapter 4, verse 32. Basahin natin. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pinatawad tayo ng Diyos kay Kristo. Pinatawad niya tayo magpakailanman. Gayunpaman, kung paanong pinatawad tayo ng Diyos, ay dapat din nating patawarin ang isa't isa. Kung paanong pinatawad tayo ng Diyos kay Kristo, patawarin ninyo kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon. Opo. Sa Colossus chapter 3 verse 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Hindi ako magpapatawad kailanman. Kung meron tayong ganitong pag-iisip, mali po ito. Hindi siya patatawarin ng Diyos. Alam niyo ba ito? Mga kapatid, may mali sa taong ito. Kung gayon, pinatatawad mo ba sila? Kapag nagpatawad tayo, ibig sabihin, kinalimutan na natin yung tungkol sa ginawa nila. Pero, may ginawa kang mali sa akin noon. Kung gayon, hindi ito pagpapatawad. Sinasabi, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naalalahanin pa. Tingnan natin sa Biblia, Kawikaan chapter 19. Kawikaan chapter 19. Verse 11. Kawikaan chapter 19. Verse 11. Basahin natin ng sabay.
Ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at kanyang kalwalatian ay di pansinin ang kamalian. Ang sino mang nagpakita ng kanyang emosyon sa tuwing siya'y nagagalit, sa totoo lang siya ay isang hangal. Dapat alam natin ang tungkol dito. Siya ay taong hangal. Ang matalino ay napagtitiisan ito. Alam niyo ba ito? Ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal. Ibig sabihin, hindi niya ipinapakita ang kanyang emosyon sa tuwing meron siyang nararamdaman. Ang kanyang kalwalitian ay di pansinin ang kamalian. Ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon ay kalwalatian ng Diyos. Kung patatawarin natin ang masamang bagay na ginagawa sa atin ng iba, ito ay kalwalatian natin. Ang hindi marunong magpatawad ay taong makitid ang utak o ang ulo. Maliit ang kanyang puso, kaya sinasabi niyang hindi ako kailanman magpapatawad. Pagkatapos, marahil sasabihin sa kanya ng Diyos, sige, hindi rin kita patatawarin. Anong gagawin mo? Tayo yung tao na dapat patuloy na magpatawad. Kaya nga, patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kapag hinihiling natin sa Diyos ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, pero sinasabi natin, Panginoon, dahil pinatawad ko ang iba, pakiusap, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Kung humihingi tayo ng kapatawaran, subalit walang kaisipan na magpatawad, hindi natin magagawang manalangin. Opo, kaya nga sinabi ni Jesus, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin namin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. At mayroon pang sinabi na kung meron tayo ng pusong ayaw magpatawad sa ibang tao, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos dahil ito rin ay isang kasalanan. Ang pagmamataas ay kasalanan, anumang ginagawa natin ng walang pananampalataya ay isang kasalanan. Ang pagiging makasarili ay kasalanan din po. Kung malinis ang ating budi, lahat ng bagay ay mahayag. Kaya, kung mabubuhay tayo ng matuwid sa harap ng Panginoon, patatawarin tayo ng Panginoon at tutulungan tayo niya na magkaroon ng maayos na puso at mabago ang ating buhay. Manalangin na po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, kami noon ay malayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan. Subalit ang Panginoon ay namatay para sa amin at pinatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Maraming salamat po. Umaasa po kami na makapamuhay para lamang sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos sa aming nalalabing panahon ayon sa itinuro ng Panginoon tungkol sa panalangin. Naunawaan din namin ang tungkol sa Diyos na dumidisiplina kapag nakakagawa kami ng kasalanan sa aming buhay. Sa tuwing nakakagawa kami ng kasalanan, pakiusap, tulungan mo po kaming makapagsisi at sundin ang salita ng Diyos. Sa gayon ay hindi na kami makagawa pa ng kasalanan at hindi kami mapamahalaan ng kasalanan. At patnubayan mo po kami na mamuhay lamang para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Pamunuan mo po nawa kami na mahimok sa pamagitan ng salita ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa natitira naming buhay. Sa gayon ay makapamuhay kami para lamang sa kalwalhatian ng Diyos. Kung meron mang lihim na kasalanan sa aming mga puso at buhay, pakiusap, ipaunawa mo po ito sa amin sa pamagitan ng salita at ng banal na Espiritu at pakiusap, baguhin mo po kami, banal at malinis, sa gayon ay makapamuhay kami bilang nararapat na mga anak ng Diyos. Lahat ng ito ay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.